two wheels. Jesus can really be the one na manguna at gumabay sa journey nito. And we can trust Him that He will bring us safely into that place na hinanda niya para sa ating lahat. Do you believe that He can bring you to that place? Yeah? So ngayon po, itong Psalm 13 would be a very good passage to help us, matututunan natin how we'll manage, paano natin dadalhin ang ating sarili dahil dadaan tayo sa ganitong kalagayan ng buhay. So I think, dito sa Psalm chapter 13, titignan po natin ito, isay natin. Pero ang unang step na kailangan nating maintindihan so that we can move forward pa din is, if you can put that on the screen, admit how you feel. Sabihin nga natin, admit how you feel. So verses 1 and 2, nilagyan natin yung susunod na screen, next page. Ang sabi ni David, gaano katagal, O Lord, gaano katagal nakakalimutan mo ako hanggang forever? Something like that. How long will you hide your face from me? How long must I wrestle, alam mo yun, with what's going on in my mind, with my thoughts? And he says, day after day, sabi niya, have sorrow in my heart. Meron siyang dinadalang mabigat. Hinagpis, iyak ng kanyang puso. And he says, how long will my enemy triumph over me? Sa verses 1 and 2, pansinin niyo po, 4 na beses dito sa iba't ibang paraan, 4 different ways din, same question asked repeatedly. At dito makikita natin yung emosyon ni David, yung psalmist po na si David, yung nararanasan niya, yung laman ng puso niya. If you can go to the next slide, we see here, 4 na bagay, pare-pareho lang. Forgotten na siya, unseen na siya, ano pa? Sorrowful, and what? Defeated. Tayo pong lahat, kahit sino ka pa, lahat tayo po ay merong desire na na makilala. We have a desire to be known, right? Especially with those really important people sa buhay natin. To be known. Not just that. We want to be noticed. Not just that. We want to be seen. We want to be loved. Gusto nating mabuhay na merong anticipation. May feel, punong-puno tayo ng pag-asa para sa ating kinabukasan. And yet, sa binasa natin, si David po ay nakakaranas ng yung kabaliktaran sa mga bagay na dapat na meron siya o nararanasan. Yung karanasan ni David is, makita natin, he's saying, I'm going through nothingness. Pagkatalo. And he's asking God, how long I'm going to have to bear or to put up with this? Hanggang kailan ako magtitiis? Meron pong isang very interesting person. Her name is Susan Cain. He wrote a book called Quiet. At sa librong ito, kasi eto siya, introvert siya. Pero nagkaroon siyang pagnanasa na tulungan din yung mga taong katulad niya na mga introverts. Pero ang ganda ng book kasi, pinakita niya na ang mundo ngayon, parang ang sineselebrate yung extrovert. Yung nagiging leader, yung mga extrovert. Pero sabi niya, may malaking contribution ang mga introverts. Sabi niya, introverts are people who are deep. They may not be that, kumbaga, wide in impact, but they're deep. In a way, parang sinasabi niya, extroverts are part of the team, pero minsan agad, matindi yung sphere of influence dahil magaling magsalita. And yet, yung lalim, kailangang mabalanse. And the book is very interesting, pero ang maganda, meron siyang desire na tulungan ng mga taong kapag dumadaan sa mga gantong kalagayan, lalo na yung mga taong ganyan ng personality, introvert, ay matutunan nilang harapin at express yung kanilang naramdaman. And so, she made a follow-up book entitled Bittersweet. Ayan po yung susunod na libro niya, Bittersweet. Sino sa inyo mahilig sa mga mapapait na bagay? No?
pagkaing mapapait. Wala yata dito kumakain ng ampalaya. Meron ba dito kumakain ng ampalaya? No? Maraming umamin, no? Nung ako po ay lumalaki, ang nanay ko po, pinipilit ako kumain ng ampalaya. Hindi ko makayang isipin ang isip ko na may pagkain na kailangan maging mapait. No po? Lahat ng pwedeng gawin ng nanay ko para turuan ako na kumain ng mapait. Sabi niya one time, alam mo, pag kumain ka ng mapait na ampalaya, mai-enjoy mo ang pag-inom ng tubig mamaya pagkatapos mong makain yung mapait. Niisip-isip ko, wala man akong problema sa tubig, sa ampalaya lang no? Pero, alam mo, sinubukan ko. I mean, totoo na pagkatapos ng mapait, yung walang lasa, somehow tumatamis. And you know, the word bittersweet is just one word. Bago ma-experience o maranasan yung sweetness, kailangan minsan dumaan ka dun sa bitterness. Natuto na lang akong kumain ng ampalaya nung nag-aaral ako sa Bible School. Dahil doon, ang pagkain, hindi mo mapipili. No? At kung anong ihain dyan, kainin mo. Dahil kung hindi, pasensya ka, gutom ka. No? So, natuto akong kumain ng ampalaya. Nung nakapag-asawa ako, ang kanyang mga magulang po ay pure na Ilocano. No? Pag kumakain kami sa ganyan, magkakasama, yung aking mother-in-law, napapansin ko hindi ka kumakain ng ampalaya. O hindi ka kumakain ng dahon ng ampalaya. Nilalagay na lang basta. Binovolunteer na lang po sa plato ko yung ampalaya. Ay, yung dahon ng ampalaya. Dati noon, ay natututo pa lang ako kumain, pero yung dahon, hindi ko iniisip na matututunan kakainin yung talbos ba tawag doon? Dahon ng ampalaya. Wow. And yet, natutunan kong kumain. Ngayon po, namimiss ko dahil sa Hong Kong, walang tinitindang dahon ng ampalaya. Eh pag umuwi ako ng Pilipinas, alam na ng aking mga kamag-anak, bumibili sila ng dahon ng ampalaya. I enjoy eating ampalaya now. Pati yung pinakamapapait, na-enjoy ko nang kumain yan. No? Now, alam niyo po, sa buhay natin, bahagi po yung mapapait na panahon. And si Susan po, Kane, ay ang kanyang sinasabi, ito dahil parang ayaw na natin dumaan dito, hindi na rin natin alam kung paano gagawin natin pag tayo dumaan sa ganitong kalagayan. Ang sinasabi niya, ang panahon natin ngayon, yung language ng panaghoy o yung lament. Sa Bible po, sa book ng Psalms, meron po doon mga tinatawag na prayer of lament. Iniwan yan dyan ng Bible para maintindihan natin kung paano natin i-handle ang ating sarili bilang Kristyano when we go through times of lament. Yung pong meron tayong iyak at meron tayong mabigat na dala-dala sa ating damdamin o sa ating puso. Now, dyan sa anilagay ko, pwedeng siguro bilisan na lang natin. Susunod na page o slide. No? Ang sabi doon, if you can move to the next one, yearning, sabi niya, isn't a weakness, it's movement. Part siya yan ng pag-usad. Na mahalagang part ng pag-usad. And kung titingnan natin susunod na slide, sabi niya, ito yung kanyang observation sa kanyang pag-aaral, sa kanyang research. Sabi niya, sa panahon natin ngayon, we have lost the language of lament. Ano yung lament? Sabi niya, it's just a passionate expression of what? Of grief and sorrow. At ito pa ilang mga bagay na sinulat niya. I think this would be a good, para lang makita natin. Let's go to the next slide. Sabi niya, longing yearns for what could have been or what might yet be. Sabi niya, but longing is a momentum in disguise. Hindi natin nakikita, pero meron pong uri ng kakaibang pag-usad, sa tingin ko malalim na pag-usad dito, at makahulugan na pag-usad na pwede mangyari sa buhay mo. Hindi natin nakita dahil puno tayo ng pain. At nalulunod tayo sa pain, at ang problema po, and sabi niya, hindi natin nakita yan. But the truth is, it's something active, not passive. Touch with the creative, the tender, and the divine. We long for something or someone, we reach for it, and sabi niya, move toward it. So gusto kong maintindihan natin ito, and then, bahagi nung kanya pang sinabi na siguro, nilagay ko na lang, maikli na lang, para makita po natin yung kanyang gustong ibigay paliwanag sa atin. Go to the next page, please. Sabi niya,
Matagal na panahon, sabi niya, even the poets and the philosophers, sabi niya, have been trying to tell us for centuries is that our longing is the great gateway to belonging. Pintuan po yan para maranasan natin yung totoong presensya ng Diyos sa buhay natin. Before you can really belong, you have to experience a time sa buhay mo na makita mo kung ano yung nararanasan mo, tignan mo at harapin mo ng totoo, at matutunan mong harapin sa harap ng Panginoon. Tayong mga lalaki, lalo na mga lalaki, we're very poor in that. Pero ito po isang bahaging mahalaga na kailangan ma-develop sa ating mga buhay. In other words, ganun din po. There is really no way to belong to God, and for that matter, hindi lang po with God, but with each other, kung hindi po natin makikita ang kahalagahan nito, at kung hindi po natin sasadyain na matutunan kung anong dapat at yung dapat natin gawin so that we can experience that closeness with God. Are you still with me? Kasi ang panahon po natin ngayon, you know, you say, move forward ka na lang. Huwag mo na ipakita na tinamaan ka ng problemang yan. Sige lang, magpakalakas ka. Kaya mo yan. Naranasan ko po nung nagpapastor ako dito, meron akong isang uri ng sakit na hindi ma-diagnose, and I was really going through a tough time. At meron pong kasama sa church noon, no? In fact, part pa siya ng leadership ng church. Sabi niya, Pastor Oral, kumusta ka na? Kumusta na? May sakit ka pa bang nararamdaman? Sabi niya, sabi ko pala, dahil tinanong niya ako, sabi ko, opo, medyo namamaga pa nga actually ngayon yung tuhod ko. Ang sagot niya sa akin, Pastor, yan ang problema. Kasi, kino-confess mo yung sakit mo. Gusto kong sabihin, tinanong mo ngayon sinabi ko. Kasi meron po tayong ganong klaseng idea na kailangan lagi kang positive lang. Hindi naman masama yan. Pero dahil sa ganitong klaseng takbo ng isip, maging ang society natin ngayon, pati po ang mga psychologists ngayon, they call this time of going through some lament, yung pong panago, yung pag-iyak, na kung hindi mo basta kakalimutan na lang at umusog ka lang, magpakatibay ka na lang, eh magiging sakit yan. Sakit yan ang sinasabi nila. And so people don't want to be in that place dahil ang tingin nila, wala kang makukuhang maganda o lang may tutulong ito sa iyo. Can you guys relate? But like nung nakita natin kanina, our yearning is not a form of weakness. Hindi po ito kahinaan. Kung merong bagay na pwede nating itawag dito, it's actually a movement. It's a movement. It's a movement. Hanggat hindi tayo natututong mag-express ng totoong nararamdaman natin sa Diyos na totoo, hindi natin mararanasan yung totoong gustong gawin ng Diyos sa totoong kalalagayan sa sitwasyon mo. Kasi when you're not real to God about what's going on sa buhay mo, you're not present in your prayer. You're not. Para siyang sasakyan na nasa sa buhangin. May movement ka, pero walang pag-usad at progress at direction. And so, makita natin, even David himself teaches us through his word ngayon na bahagi ito ng ating mga buhay na kailangan nating maintindihan. Kung gusto nating umusad at may mangyaring movement at may mangyaring punto na kung saan you'll begin to realize God's presence sa buhay mo, you have to be honest with God about what you feel. So, saan ba? Ano bang mauuna? Do we have to learn to be honest first and foremost with each other so that when we pray, we can be honest with God? What do you think? Kung akong tatanungin ninyo,
kung saan kaabutan, so anong sitwasyong kaabutan, at kung saan mo naintindihan, doon mo umpisa ang i-practice. Well, gusto naman natin, at yun ang pangarap natin sa church, na we need to be truthful and honest with each other. Pero I'll tell you the truth. Karamihan po ng mga churches na napuntahan ko, kahit na yung church na pinapastoran ko, ang hirap-hirap po na sabihin sa mga tao na magpakatotoo tayo sa isa't isa. Hello? Minsan kahit sa leadership, siguro, mas kumikiling tayo dun sa baka makasakit. Kaya hindi po tayo natututong maging totoo sa isa't isa. And because of that, pagdating natin sa harap ng Panginoon, pati yung ating panalangin po ay hindi nagiging ganong realistic. Because meron po tayong mga nakakasanayan na paraan. Alam niyo, minsan napapansin ko sa mga churches, parang pattern din yung mga paraan ng pananalangin. You wonder, kasi nung wala pa tayo sa Panginoon, wala pa tayong ganitong lugar o na pinupuntahan o may dati tayong reliyon, iba sa atin, marunong nang mag-pray. Pero yung prayer natin, alam mo yung kabisadong panalangin lang, no? Wala sa isip. Pag dumaan ka sa simbahan, kahit naninigarilyo pa o kung anong ginagawa, nagkukrus ka. Kasi yun lang tingin natin sa pagre-relate natin sa Panginoon. Hindi natin naintindihan, pero kailangan natin gawin dahil totoong may Diyos, at dahil may totoong Diyos, kikilalanin natin siya, at ang paraan ito, yung mga nakita natin sa iba, kaya ginagawa lang natin ng ganun-ganun na lang. Now, alam natin na hindi dapat ganun. Right? Alam natin na ang panalangin ay dapat totoong panalangin ng ating mga puso. Hindi siya isang bagay na sinasabi na paulit-ulit lang. Pero hindi tayo mag-iingat, hindi natin isip yung ating mga ginagawa. Minsan, pati yung ating mga panalangin actually are so patterned sa mga nauudang mga panalangin na natutunan natin. Hindi siya totoong siguro totoo naman, kaya lang siguro natatrap tayo doon sa formula o sa hulmahan ng kung paano manalangin. Pero ang sinasabi ko po ngayon ay maging aware tayo na totoo ang Diyos at gusto niyang kumilos ng totoo sa buhay mo, pero that will only happen when you learn to be truthful and honest and begin to really admit how you really feel before God. Si David, grabe yung kanyang pagbubukas at pagsasabi ng totoong nararamdaman niya sa Panginoon. So in other words, kung gusto natin ng maayos na environment na kung saan nagiging totoo tayo sa isa't isa, nang may pagmamahalan, we start doing that with the way we relate to God. The second thing that we need to do, tayo sa susunod na slide, is ask for what you need. This is really simple, but I think kung naintindihan natin, will give us a new perspective kung paano natin makikitang i-apply ito sa ating mga buhay. It's simple. Just ask for what you really need. Tingnan natin yung susunod na slide kasi verse 3, it says there, verse 3 says, sabi ni David, look on me and answer me. Lord, my God. Parang inuutusan niya yung Panginoon. Napaka-bold naman ni David yata. Ano, Pastor? Pastor Renz. Tingnan mo ako at sagutin mo ako. Pero tinawag niya, Panginoon at aking Diyos. Pansinin niyo po, yung paraan ng kanyang paglapit sa Diyos. And then, sabi niya, give light. Basahin na nga natin, give light to my eyes. This guy is desperate. He's saying, if you're not going to give me light, matutuluyan akong hindi lang makakita at hindi lang mabulag, tuluyan ng hindi makamulat at hindi na magising.
Sino dito yung mga kulang sa tulog? Umpisa nang natutulog eh. Nang iba natutulog na eh. Hindi po, biro lang po. Sino dito yung kulang sa tulog? Kumami na po kayo. Yan. Yan, maraming. Mabuti nandito kayo at nakagising pa rin kayo, no? Sabi nga nila, mas mahirap yung walang gising kaysa walang tulog, no? Pero pag wala kang tulog, apektado ka eh, di ba? At lalo na kapag may mga bagay na kailangan kang ayusin, problema na kailangang lutusin, no? Ito pong sinabi dito ni David, bigyan mo nga ako, Panginoon, ng liwanag sa mata ko. Kung titignan natin ang Bible, magugulat kayo, para itong isang common na idiomatic expression. Paraan ng pagsasalita sa Bible, sa Old Testament. Yung ibig sabihin, yung idea po na ang Diyos pwede magbigay ng liwanag sa mata mo. Pwede magbigay ng liwanag sa pag-iisip mo. Ang Diyos ginagawa yan. Alam niyo yung kwento ni Jonah, right? Oh, wag na lang kay Jonah, kay Job na lang. Nawalan siya ng job. Ng job. No, hindi lang job. He lost everything, right? Grabe ang nangyari sa buhay ni Job. And then, sa chapter 17 and verse 17, sabi doon, tingnan natin sa sunod na screen, sabi ni Job, my eyes has also grown dim. Why? Because of grief. Alam mo, pag ikaw may dalang mabigat dyan, pati pananaw mo naapektuhan. At hindi lang yan. Tingnan natin yung susunod na page, Psalm 38 verse 10. Sabi doon, my heart throbs, and my strength fails me. Eto na, sabay po tayo. And the light of my what? Eyes. Ano nangyari? Has gone from me. Dati maliwanag yung kanyang pananaw. Dati maliwanag yung kanyang tingin. Pero nawala ang liwanag sa kanyang mga mata. Iba tayo nung hindi pa tayo naging Kristyano, ang dahilan, sabi ng Bible, kasi hindi tayo nakakita ng maliwanag. Bulag tayo. Kaya ka nakakilala kay Lord, binuksan ni Lord yung mata mo. Grabe yung love at favor ng Panginoon at may mga tao nag-pray na mamulat ka at magkaroon ka ng liwanag. God gave that, and that's why ang prayer natin para ma-reach out natin yung mga loved ones natin, Lord, open the eyes of their heart, yung kanilang mga mata, buksan mo, alisin mo po yung dilim na nagpapalabo sa kanilang mata. That's a very good prayer, right? Lalo na ating pong pag-abot sa iba. Pero tingnan pa nga natin yung susunod na verse dito, may kinalaman dito sa mata na kailangan ng liwanag. Psalm 19:8, basahin natin. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Alam niyo yung kasabihan, di ba? The eyes are the window to the soul. May nakita na ba kayong tao na pag nakita niyo, tuwan-tuwa kayo dahil bright lagi yung kanyang mata? Parang wala yata. Minsan-minsan bright, minsan-minsan dim, no? Pero alam niyo yung mga bata, hindi sila nag-iisip ng mga problema. Mga magulang nag-iisip, no? Pag nasa isang pamilya na may certain level ng, alam niyo, normal si kaayusan, ang mga bata, normally na lumalaki na maayos na ganyan, maganda yung kanilang pananaw. Alam niyo po, lalo pag pinangako ang mga bata, magpakabait ka lang, pagbalik ka mamaya, may pasalubong ka. Oh. Pagdating mo, anong itsura ng mata niya? Kumukuti-kutitap? Tingin na merong expectation. May saya. Amen? Pero nakakita rin kayo ng tao na mata pa lang nakita mo na, utang ka na naman, Dibero lang. Mata pa lang, alam mo na matindi ang dinadala. Di ba? Di ba kahit may sakit, nakikita yan sa mata? Oh, ba't matamlay ka? May sakit ka ba? Oo eh. Malaki po ang nagagawa ng itong bahagi ng ating mukha, yung ating mga mata. In fact, si Jesus mismo said something about this. Sa Sermon on the Mount, yung Beatitude,
May sinabi si Jesus, let me just give it to you. Sabi niya, if your eyes are healthy, your whole body will be full of light. And he says, if your eyes are unhealthy, your whole body will be full of darkness. And he says that if the light that is within you is darkness, how great is that darkness? Sa panahon po natin ngayon na napaka-modern, technologically speaking, right? People actually nowadays don't really know how to live in darkness anymore. Yung cellphone na hawak natin, grabe ka-powerful, right? Hindi na lang yung pantawag. Lahat ng halos pwede natin gawin. Nakakatulong yan sa atin, yung cellphone. Dati noon, ang alam ko, pantawag lang yan. Naumpisahan ko po yung evolution ng telepono dati. Wala pa talagang mga telepono kami. Nakikipagsulatan ako sa girlfriend ko. Si Mrs. ko yun, ha? Sulat talaga, literal. No? At pag nagtawagan kami, may oras lang kasi ang mahal ng bayad. No? Pero ngayon, grabe ang technology. Pero alam niyo po, isa nagawa ng technology. Meron po akong isang experience. Nakasama ko yung aking pamilya. May pinuntahan po kaming isang lugar, isang cave actually, na napakadilim. Pero bago pa lang kami pumasok, sabi nung guide namin, buksan nyo na po yung ilaw, flashlight sa inyong mga cellphone. So, lumiwanag yung madilim na lugar dahil I think we're like about 8 people nung panahon na yun. So, nakabukas po yung aming cellphone. Pero dumating po kami sa isang lugar, bago pa lang kami dumating doon, sabi nung guide namin, trust me on this, patayin niyo po yung inyong mga flashlight, tapos diretso lang yung lakad, maghawak-hawak kami tayo, diretso lang yung lakad, sunod kayo sa akin. That was so difficult to do, right? Sanay na lagi tayong may ilaw eh. So, wala kaming choice kundi sundin siya, so we just walk, pero dahan-dahan talaga, no? Ba't kailangan patayin yung ilaw? May ilaw naman, may battery pa ako. Ano ba yan, no? Marami po sa amin nagrereklamo. Ako rin, nagrereklamo, pero hindi ko sinasabi dahil pastor ako eh. Kaya sabi ko, sunod na lang kaya kayo, no? Maya-maya, yung guide namin sa, tigil kayo, tigil na dito. At pag hinto po namin sa isang lugar, nagmistulang parang Diyos pa eh. Sabi niya, let there be light. And there was light. Alam mo nagawa po? Bigla po naming na-appreciate yung lugar na kung saan kami naroon. Dahil pagtingin po namin, grabe yung ganda ng cave. Grabe yung mga, kung anong mga nandoon po na, you wouldn't even notice dahil, sanay na sanay ka na, nakikita naman natin yung mga dapat nating makita, pero nawala yung ilaw at nung binuksan yung ilaw, tumingin kami at nag-iba yung aming mga pananaw. And so, what I'm saying is, galit tayo, napapagod tayo, nananawa tayo, nag-question tayo, at minsan ayaw na lang natin harapin yung dapat nating harapin dahil parang ano bang gagawin ko sa bagay na ito na dinadaanan ko? Sinusuppress natin, pero maraming beses, napakahalagang bahagi yan ng paglago ng iyong kaugnayan, ng iyong relasyon sa Diyos. Ewan ko lang po kung meron sa inyo na nandito ngayon na ang kailangan ninyo ay matutong manalangin ng matalinong panalangin dahil hihingi kayo ng kung alam niyong talagang kailangan ninyo sa panahon nito ng buhay ninyo. Di ko alam kung meron dito nag-i-struggle na matagal na sa relationship na kung saan nandyan ka ngayon. You've been praying but as if there's really nothing happening. Walang nangyayaring bagay sa buhay mo. Nothing's happening. Maybe you're not praying the right prayer. Dito pong makikita natin, directed, specific na panalangin. Panginoon, kailangan ko ang liwanag sa aking pananaw, sa aking paningin. Maaaring sa iyong trabaho, sa relationship na meron ka,
Have you ever prayed, Lord, give me light so I can see what I need to see? So that I can have a better perspective of what's going on in my life? Have you really prayed like the prayer of David? Sino po sa inyong nanalangin ng katulad ng panalangin na ito? Una nga, naging totoo, Panginoon, ito po ang nararanasan ko ngayon. Hindi ko alam kung hanggang saan ako makakarating, kung gaano ako katagal, until when, bago ako makaranas ng pagkabagsak o pagkasira, kung ano man sa harapan mo o sa sitwasyon ko ngayon. So first, it's important, you need to admit how you really feel before God. Your God is bigger than your issues and struggles. Your God is bigger than your failures in life. He is always bigger sa anumang kalagayan na meron tayo. All of the time. Bigger than your financial issue. Bigger than your spiritual situation na dinadaanan mo, struggles na meron ko ngayon. God is always bigger, and so we can come to Him and trust that He understands and He knows. Amen? Amen? So, ask God, number 2, what you really need. And maybe, marami po sa inyo ngayon, you've come to the right place because God's word for you is this. Anak, I can give you clarity of thinking. I can even give you ideas that you need so that you can go through itong challenge na dinadaanan mo ngayon. Siyang source niyan. At minsan ng liwanag na hinahanap natin, nakukuha natin when we spend time listening to the Word of God. Amen? Are you still with me? Number 3. Ay, salamat, Pastor. Matatapos na. Number 3. What we need to do, number 3 step, is to anchor ourselves in God. Pastor, ba't kailangan mong sabihin yan? Alam na namin yan. Alam nyo, marami po tayong alam. Pero lagi kong sinasabi, alam mo lang ang isang bagay pag nakikita mong nagagawa mo ng totoo at napapractice mong totoo sa buhay mo. Bakit mahalaga? Napag-usapan natin to. Kasi may tendency tayo na i-anchor ang ating buhay sa sarili din natin. Tama? O kaya naman sa ibang tao, sa kung anong iniisip ng mga tao sa atin. Paano mo i-anchor yung buhay mo? Paano ang mga tao na naka-anchor ang buhay nila sa sarili nila? Yung tagumpay nila. Yung mga accomplishment, yung mga papuri, yung mga thumbs up na natanggap. That's why it's so important na maintindihan natin, bahagi yan ng ating buhay dito, but that's not where we anchor our lives, right? Pastor, meron akong nakikita, sabi ng isa sa akin, na ang kapatid natin sa church, ganito, nakikipag-away siya sa FB. Pinapatulan niya yung mga tao doon. Hindi naman talaga siya sigurong tinitira doon, pero ang feeling niya siya na. No? And so, yung problema na maliit, alam niyo yun, lumalaki. No? Kalabang mo na mamaya, mundo. Dahil nakakarating lahat sa lahat yung issue na yan. And it's sad because it's actually a way of God telling us, anak, the reason why you're doing that is your security is not in the Lord. You're so affected, so much so, nagagawa ka ng mga bagay na hindi dapat gawin na isang Kristiyano kasi yan ang mundo mo, yan nakaangkla yung buhay mo, what people say about you. Kung hindi ka napansin, patay ka. Sira ang araw mo. Pag hindi ka nasunod, wala na. Walk out ka na. We anchor ourselves sa mga bagay na sinasabi ng tao, mga accomplishment. At minsan po, totoo naman, may mga tao po, hostage pa rin sila ng kanilang failures sa nakaraan. Natapos na pero hostage pa rin sila. Hindi pa rin sila makausad. Failures, inadequacies. Ito po yung mga bagay na madalas na nakakaapekto o humahawak sa atin dahil we have not really put in reality our trust in God.
And yet, dito po sa ating panalangin na tinitignan sa Psalm 13, makikita natin ang prayer na to. Verse 5. Tingnan natin sabi ni David. Sabi ni David, but, what? Basahin nga natin, sabay-sabay. Go. But, I trust in your, what? What? Saan siya nagtitiwala? Unfailing love. Sino dito ang gusto ng unfailing love? Sabi ni David, I trust in your unfailing love. And then, he says, and you know what? He says, my heart rejoices in your salvation. Wow. And then, anong kasunod? And I will sing the Lord's praise. For He has been good to me. Tanong, nagbago kaya yung kalagayan ni David? Umigi kaya? Naging mas maganda na ba yung sitwasyon niya? Naging better na ba? No. No. Hindi naging okay yung lahat kay David. Hindi. Pero makikita natin, sa kalagitnaan ng problema niya, at turmoil niya, at lament niya, at paghihirap niya, at pag-iyak niya, nagawa niyang sabihin, alin, Lord, I trust in your unfailing love. At may movement na makita tayo na naging paraan so that he can really experience God's presence sa buhay niya. He says, kasunod, and I will sing. And I will sing. Meron pong isang totoong pangyayari, isang sundalo, 4-star admiral, ang pangalan niya si William Bill McRaven. Siya po ay naging head of special ops operation na kung saan ay hinuli nila noon si Bin Laden. Siya po ay naglingkod ng matagal na panahon sa kanilang bansa sa Amerika. Pero meron po siyang isinulat sa kanyang libro na ginawa, na sinulat. Sabi niya, doon daw po sa kanilang training, bago siya naging Navy SEAL, meron silang tinatawag na Hell Week. Sobrang tindi ng training o ng pagsubok na to na marami pong hindi nakakalagpas. Bumabagsak talaga. And he says, itong kalagayan na to, hindi basta-basta, sa lahat ng training namin, sabi niya, ito, 24 hours yun, walang tulog. Sabi niya, ang putik, halos tubig putik hanggang leeg namin. Pagkatapos kaming pahirapan, patakbuhin ng maaga-maaga, walang tulog, walang kain, gutom na gutom. Yung aming mga muscle, nanginginig na, hirap na hirap sila. Sabi niya, at ang sabi pa daw ng instructor nila, kung meron lang sa inyong mag-quit, lahat kayo, maapektuhan, lahat kayo, uwi na lang. In fact, he says, just 5 of you sa grupo nila, or about maybe 30 or 50 people, 5 lang sa inyo, lahat kayo babalik. Wala na. Kalimutan niyo yung pangarap niyo maging Navy SEAL. And the story goes, sabi niya, doon sa panahon na talagang, alam mo, breaking point na, hindi na nila kayang umusad pa. May isa doon silang kasama. Biglang kumanta. Hindi nga inspirational yung kanta, hindi nga gospel song, hindi nga Christian song. Isang kanta lang na common at alam ng lahat. Kumanta. At maya-maya, may isang sumabay na rin sa pagkanta. Isipin nyo sa ganung kalagayan. Mamaya-maya, may isa pang sumama. Maya-maya, yung isa sumama na rin. Dumami sila ng dumami na kumakanta. Sabi ng professor, pag hindi kayo tumigil, dadagdagan ko ng 8 oras yung paghihirap nyo. Pero hindi po sila tumigil. Nagpatuloy silang kumanta. Bakit? Sabi nila, habang kumakanta sila, yung kanilang pagkatalo, yung kanilang pagkalugmok, yung parang wala nang pag-asa, nagbago. Somehow, parang nagkaroon sila ng lakas uli na magpatuloy. Sabi nga nila, amazingly, pati yung ihip ng hangin, kasi noon, sabi niya, parang may bagyo pa. Ang ginaw-ginaw. Pati yung ihip ng hangin na dati parang napaka-wild, napakatindi ng dating ng bagsak sa kanila, parang huminahon, naging gentle somehow. Pati yung tubig na maginaw na malamig, parang unti-unting umiinit dahil kumanta sila.
And I was thinking, hindi nga gospel song yung kinanta nila, hindi nga inspiration, hindi nga kantang katulad ng kinakanta natin na pag narinig natin, somehow, nabibless na tayo, di ba? Ito, kanta lang, pero naging pagpapala. Hindi sila natalo, na nakausad sila, natapos nila yung training because they just sang. That's the power of singing. Eh, paano pa kung ang kanta natin, katulad ni David, sabi niya, you know what? I will sing of the goodness of God. Pero paano nangyari? Yan ang tanong kay David ito. Parang nag-switch, ano yun? Bipolar ba si David? May mood swing? Biglang nagbago na lang iip ng hangin? Hindi eh. Alam niyo kung bakit? Kasi naging totoo siya sa Panginoon. Kasi alam niya na andyan ang Diyos at kailangan niyang maging totoo dahil totoo ang Diyos sa buhay niya. Hindi siya nagkunwari, hindi siya nagpray na, Lord, hallelujah, you're so good. Thank you. I love you. You're so good. You're wonderful. No. He said, how long, God? How long? At doon sa ganong kalalagayan, hindi siya uminto, sabi niya, God, would you be merciful? Would you be gracious to me? I no longer see any hope. Everything looks dark to me. Would you give me some light? Would you change my perspective? Baka yan ang kailangan gawin mo, Panginoon. Would you change my perspective about my relationship with my spouse? Lord, would you be gracious enough? Would you bring light? You know, God is the real source of light. And Jesus became man, and this Jesus who became man is the light of the world. And this Jesus died on the cross so that we can see clearly and have a good perspective of His love for us in spite of all our failures and sins sa buhay natin. And when you put your trust in Jesus, there's gonna be light in your life. Ang problema po, marami sa ating mga Kristiyano, we have Jesus, we have the light sa ating mga buhay, but we don't understand that that light can be your light sa panahong hirap na hirap ka. Sa panahong nadidiliman ka na at nagugulang ka na parang gusto mo nang sumuko. Because of what David did sa panahon na to, his perspective began to change. And he made the decision, Lord, I will choose to trust you in spite and despite ng mga bagay na dinadaanan ko ngayon sa buhay ko. Meron po akong kaibigang pastor. Si Pastor Nat Ramos po nung buhay pa siya. Isang beses nagkwento siya, very close friend ko po si Pastor Nat nung nandito pa po ako sa Olongapo. Nagkikita kami, kakape kami, nagkakantuhan kami. Meron po siyang isang senior sa akin na isang, hindi ko alam na grabing kalagayan na dinaanan niya sa buhay niya. Sabi niya, Pastor, alam mo ba na I almost quit the church? I almost left the church. Sabi ko, ano nangyari? Di ba, kagagaling mo lang ng hostel, nagbakasyon ka. Sabi niya, oo. Hindi ko rin maintindihan eh. Hindi ko matanggap. Hindi ko kasi maintindihan kung paano nangyari. Even those people that I trust, people that I look to na alam kong nandyan, sabi niya, turn their back against me. Really? Sabi ko, anong ginawa mo? Sabi niya, babangon siya, maaga, araw-araw. Hindi niya alam kung anong gagawin niya at kung anong sasabihin niya dahil gulong-gulo yung isip niya. Ang gagawin niya lang po, pupunta siya sa sala ng kanilang bahay. Andun lang siya uupo. Iiyak, mananahimik. Totoo, sabi ko, gano'n lang ginawa mo. Paano? Gano'n lang talaga ginawa mo. Araw-araw, gano'n ginawa. Sabi niya, oo, araw-araw. At may mga panahon, iyak lang ako. Nandun ako sa sala ng bahay namin, iyak lang ako. Minsan sabi ko lang, Lord, Lord! Kasi tayo mga lalaki, minsan, hindi tayo magaling maghayag ng ating manaramdaman. Pero, ang maganda kay Pastor, lumapit pa rin siya sa Panginoon. Lord, Lord, Lord! Isang umaga, sabi niya, hindi ko maintindihan kung paano nangyari. Sabi niya, may kapitbahay ako, hindi mang Krisyano yun eh. Sabi ko, ano nangyari? Eh, biglang nagpatugtog ng Christian song.
At habang pinapakinggan ko yung Christian song, sabi niya, nag-minister si Lord sa akin. Naramdaman ko yung pag-akap ni Jesus sa akin. At doon, sa panahon na yun, umiiyak na po si Pastor Nat. Pinapakinggan ko siya, sabi niya, walang naging paliwanag. At sagot si Jesus, ang dami-dami kong tanong. Pero alam mo, sabi niya, ayoko na rin tanongin eh. Dahil sabi niya, nung maramdaman ko yung pag-akap ng Panginoon, okay na ako. I feel so safe. I feel so secure. The God of heavens, the creator of heaven and earth, the God who can do the impossible, have become a man so that you can know Him, so that He can touch you and you can experience Him. Siyang gumawa sa'yo, ginawa kanyang normal, may damdamin. Yung damdamin at mga naramdaman natin, bahagi po iyang paraan na maranasan natin ng talagang totoo ang Diyos sa buhay natin. So learn to admit. If you have failed, tell Him. If you're broken, tell Him. If you're sad, tell Him. If you're doubting, tell Him. If you're angry, tell Him. Sa huling mga araw po tayo ngayon. And I believe the Lord is preparing you guys to be people who are not insecure but secure because you know your God. You know your God will never turn His back against you. He will not leave you. At ang bawat isa sa inyo po, bawat isa sa inyo, kung pwede ko lang convincing kayong isa-isa, sasabihin kong totoo. Grabe, ang laki ng plano ng Diyos para sa inyo. Huwag niyong hayaan na ma-stuck kayo sa mga naramdaman ninyong mga bagay na hindi ko naman minamaliit yan. I recognize that. But David says, I will now sing of the goodness of God. I will sing of your goodness, Lord. You're real. You're true. David has marami pong mga totoong karanasan sa Panginoon si David. Pero alam mo, kaya nandito ka, meron ka ring mga karanasan na totoo ang Diyos sa'yo. Ito yung panahon, hindi huminto, kundi ma-excite dahil gustong sabihin ng Panginoon, pwede ka bang tumayo? Anong pangalan mo, sis? Iha? Sydney? Sa Australia ba? When God holds you, He holds you. When God says, I'll never leave you, He will never leave you. Pero ano kayang naramdaman ni Lord pag dumadaan ka na sa problema? Hindi mo siya kinakausap, ayaw mo sabihin sa Kanya yung totoong kalagayan mo. Sabi ng Panginoon, anak, dito ako eh, pero paano ba yan? Minsan, nilalabas natin yung frustrations natin kung saan-saan. Kuminsan kung ano-ano na yung nangyayari na bagay sa isip natin. Do you know that the Bible says He holds you? When God holds you, He will not let you go. Minsan po yung anak ko, dadalhin ko sa school. Nung maliit pa si Shem. Malilate na kami, nagmamadali kami. Sabi ko, Shem, hold me. Come on, let's run. Takbo kami. Biglang madadapa. Papabayaan ko siya para matuto siyang tumayo. Stand up, Shem. Tatayos, Daddy. Yeah, okay, Daddy. Hawak. Come on, hold me. Takbo kami. Nadadapa na naman. Sabi ko, Shem, stand up. Come on, stand up. Tatayo siya. Tumingin siya, Daddy, would you just be the one to hold me? Tinignan ko siya. Okay. Nawakan ko si Shem. Takbo kami. Nadapa uli. Pero pagbaksak niya, inangat ko siya.
tumingin si Siyam sa akin, ngumiti. Parang sabi niya, wow, I should have asked you, Daddy, why didn't you do it? Yun lang pala ang sikreto. Dapat ikaw humahawak sa akin, mas malakas ka sa akin eh. Pero hindi ko pwedeng ipilit ang isang bagay sa kay Siyam. Dahil hindi niya talaga maintindihan ito. Baka magalit pa siya. Why are you holding me, Daddy? I can manage. Kaya ko to. You see, our God is a good God. Hindi niya ipipilit ito, pero yun ang promise niya. He holds us. Marami ako naririnig, Lord, tinuturuan mo siguro akong kumapit sa iyo. Totoo din po yan. Pero ang salita na Diyos nagsasabi, hindi lang kanya hinahawakan, akap ka niya. At sa lahat ng pain mo, nararamdaman niya, naiintindihan niya. That's the kind of God that we have. Amen? Let's bow our heads in prayer. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Right now, let's respond to the message of the Lord. I know the Lord is speaking to you. Why not you admit it? Why not you talk to the Lord? Pwede mong sabihin sa Panginoon lahat ng nararamdaman, lahat ng meron sa'yo. And the Lord is here in this place. Nakikinig ang Panginoon. Di kanya iiwan. Di kanya pababayaan. And in those situations that we have, even it's so hard, even when you are hurt, the Lord is with us. At sa lahat ng pagdadaanan natin sa buhay, sa lahat ng malalampasan natin sa buhay, makita natin, mapapurihan pa rin ng Panginoon. Mapasalamatan pa rin ng Diyos. Pwede ba sa mga oras na to, tatayo tayong lahat? As you stand up, sa pagtayo mo, can you just raise your hands to the Lord? Can you just raise your hands to the Lord? Sabihin mo kung gaano mabuti ang Panginoon sa'yo, kung gaano ka sinamahan ng Panginoon. Come on, magnify the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, church, the Spirit of God is in this place. Come on, say it. Sing it on, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Say with all your heart. Sing it on, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Right now, alam ko nangungusap ang Panginoon sa ating lahat. And the altar is open. Kung sinasabi mo na, Lord, until now, di ko pa din maintindihan. Hanggang kailan ko ito mararanasan? O kung may mga pagkakataon sa buhay natin na you feel like you are forgotten, I want to tell you the Lord is in this place. Allow the Lord to help you and allow Him to hold you and to remind you once again that He will never leave you, never forsake you. Pwede ba sa mga oras na to, if you want that, I want you to come to this altar. Just come to this altar. Lapit ka dito sa harap. Hayaan mong samahan tayo ng Panginoon, and we will pray for you. We will minister. Come on, just come to this altar. Hallelujah, hallelujah. Sing it on, Come on, church. Christ be magnified. Just let His praise Hallelujah. arise. Christ be magnified in me. Thank you, Jesus. Sing it on, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it on, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it on, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in
let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. From The Lord is in this altar of place. my life. The Lord is with us. Christ be He knows you. magnified in Even your me. Sing it all. Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Oh God. Christ be magnified in me. Sing it on. Christ be Hallelujah, magnified. Just let His praise Hallelujah. arise. Hallelujah. Christ be magnified. Allow the Lord to embrace you today. Allow the Spirit of God. Allow Jesus. Maraming tanong na hindi pa nasasagot. Maraming pagkakataon na hindi pa natin makita ang sagot. But allow Jesus to embrace it. Allow God. Allow the Lord. Because the only source that we need is Jesus. Hallelujah. 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 Allow God, allow the Lord, allow Jesus to embrace you. Ano man yan, ano man may mga tanong na di masagot, ano mang mga pagkakataong hindi mawala. Allow the Lord to embrace you, to strengthen you, to keep moving forward. Because you will never be alone. He never leaves you. He never forsakes you. He loves you so much. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Oh, Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus, Lord. Kilala niyo kami lahat, Panginoon. Alam niyo lahat ng pinagdadaanan namin. Alam niyo lahat ng tanong namin, O God. Alam niyo lahat ng nararamdaman namin, Panginoon. That there's may mga pagkakataon sa buhay namin, O Diyos. Lord, ayaw na naming magpatuloy. Ayaw na naming gumalaw. But Lord, salamat. Kasi di mo kami iniwan, Panginoon. Even we want to quit, Lord God, your presence, your love overflow in us. And Lord, salamat po, salamat. That always maranasan at maramdaman namin na di mo kami pinapabayaan at di mo kami iniiwan, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Come on. Just thank the Lord. Pasalamatan mo ang Panginoon. Kausapin mo ang Panginoon. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Salamat po. Lalagay natin yung kamay natin malapit sa ating mga puso. Panginoon, tulungan mo ang puso na to na maintindihan, maunawaan ang nais mo sa buhay namin. Panginoon, sa panahon na di namin maintindihan ang sitwasyon, di namin makayanan kung ano mang mangyari sa mga pagkakataon na meron sa buhay namin. O Diyos, tulungan mo kami na tumingin sa iyo, na ikaw ang may hawak sa amin, na ikaw ang may planong maganda para sa amin, na di mo kami iiwan. O Lord,
Lord, di mo kami pababayaan. Salamat po. Hayaan mong mabago ang pananaw namin sa lahat ng pinagdadaanan namin sapagkat Ikaw ang Diyos na sumasama sa amin, Panginoon. Sapagkat Ikaw ang Diyos na di kami iiwanan at pababayaan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pwede mo bang kausapin ng Panginoon, sambahin ng Diyos? Hallelujah. Come on, let's worship the Lord together. Sing it all, Christ be magnified. Just let His praise arise. Can we just raise our hands to Christ Jesus? be magnified. Maging panalangin natin at maging goal natin. Sing it all, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. Sing it all, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. Sing it all, Christ be magnified. Just let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all, Christ be magnified. From the altar of my life, Christ be magnified in me. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Oh Diyos, salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po, oh Diyos. Salamat po. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, salamat po. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo. Salamat sa kalakasan, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Papurihan ka, madakila ka. Sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat, sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen. Thank you, God.